Ma'am Vivian, pinatawag niyo daw po ako. Mukhang masyado mo atang nagugustuhan ang pagtira sa mansyon ng mga Palma. Masarap bang matulog sa malambot na kama? Yang pagsuot ng mamahaling damit ng anak ko. Kaya naman pati asawa niya ay inaakit mo at nilalandi mo? Po? Ma'am Vivian, hindi ko po alam kung ano sinasabi niyo. Don't act so innocent, Tata! Marami akong mga tenga at mata dun sa mansyon. Alam kong natulog kayo sa iisang kama ni Francis. Nilalandi mo siya! Ma'am, malinis po yung konsensya ko. Alam ko naman po na trabaho lang po lahat ng to eh. Di ako naniniwala sa'yo! I am warning you, Tata. Kapag trinaydor mo ako, kaya kong sirain ang buhay mo. Pati ang pamilya mo. Ma'am Vivian, hindi po lahat ng tao katulad niyo mag-isip. Excuse me po, malakap na ako. Baka inaanap na po ako ni Sir Francis. Mommy! Bantayan mo yan si Tata, ha? May binabalak yan, eh. Mom, ako nang bahala kay Tata. Pero mas may kailangan kang malaman. It's about Venice. I know where she is. A friend of a friend sent me that. Venice! Venice! Please, mag-usap muna tayo. Anong ginagawa mo dito? Lumipat na nga ako ng hotel at tuntun mo pa ako dito? Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nag-uusap. Sige, pagpatigas ka, tatawag akong security. Papahuli kita. Venice, natukso lang naman ako eh. Lalaki ako eh. Pero alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko. Yung mga babaeng yun, wala laro-laro lang sa akin yun, Venice. Pwede ba? Tigilan mo na nga ako. We're over, James! Venice, mahal na mahal kita. At alam mo yan kung gaano kita kamahal. Nagparaya ako, di ba? Pumayag akong magpakasal ka kay Francis kahit labag sa kalooban ko. Venice, ako ang una mong pinakasalan. Ako ang una mong asawa. Babe, just like that, I can't believe nakasal na tayo. I can't believe na akin ka na. I love you. I love you too. Katawaan lang naman yung kasal natin sa Vegas. Ginawa ko lang naman yun para magrebelde kay Mommy. But you know what? Mommy's right. I should marry Francis. He's good for me, James. For my career, para sa future ng family namin. Venice, are you out of your mind? Ano pakakasalan mo yung lalaki na hindi mo naman mahal? Dahil sa pera. Yun na lang ba yun, Venice? Well, if you really love me, ibibigay mo sa akin to, James. Aayusin mo yung divorce natin bago ka ikasal kay Francis. Walang pwedeng makaalam na kinasal tayo. Wala akong napala sa'yo. Tama lang na pinakasalan ko si Francis.
Dapat nga, never kong iniwan yung asawa ko para lang sa'yo. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Goodbye. Si Mommy. Anong ginagawa niyo dito? We need Paano to niyo... talk, Dennis. We need to talk. Mom, hindi ako babalik ng Pilipinas if that's what you're here for. Ilang araw ka na nagmumukmuk dito, ha? Ilang araw na? Siguro naman, natauhan ka na. Na wala kang mapapala dyan sa kabit mo. Hindi ka niya mahal. Venice, ang talagang nagmamahal sa'yo, yung asawa mo, si Francis. But it's too late, Mom. Alam na ni Francis yung affair ko. Sinabi ko yun doon sa video na iniwan ko sa kanya. Well, lucky for you, I had that stupid video edited. Yung sinend kong video sa'yo, yun yung laman ng USB na iniwan dito ni Mang Benis. Ipatrim mo yan dulo ng video bago magising si Francis. Ang alam lang niya, nag-away kayo. Hindi niya alam na sumama ka sa ibang lalaki. So, maaayos mo pa ang lahat ng ito. But, Mom, I've been gone for weeks. For sure, by now, lahat ng kontrata ko terminated na. Actually, wala kang inibando ng mga commitments. Nagawa na namin ang paraan. Natatandaan mo ba yung babaeng kamukhang-kamukha mo? I hired her para maging ikaw. And so far, napapaniwala naman niya lahat ng tao. At nagagampanan niya ng maayos ang lahat ng trabaho na iwanan mo. Just like old times, Venice. Niligpit ko na naman lahat ng kalat na iniwan mo. So, may career ka pa rin na mababalikan sa Pilipinas. At maaari pa rin kayong magkaayusan ng asawa mo, si Francis. Kami. I know, in your heart, na mahal mo pa rin ang asawa mo. Natukso ka lang. Pero kung ipagpapatuloy mo itong kagagahang ito, maaring hindi lang ang career mo ang maagaw sa'yo ng impostora mo, kundi pati ang asawa mo, si Francis. Agawin niya. Kaya oras na para
para bawiin mo ang buhay mo. Dennis. Huwag mo naisipin yung nangyari sa'yo kanina. I know Ivana too well. It's not impossible na siya nga may kagagawan sa lahat ng mga nangyari sa'yo. Salamat po at naniniwala kayo sa akin. Kailangan ko lang tawagin yung drivers. Kailangan nila sundin si Mama and Sir Go from the airport. They're flying in from Cebu today. Sige po. Mauna ka na. Taka sa akin ngayon. Huwag mo sasaktan ang asawa. Love, wala kang tanga, kinikilig ka ba? Tatama nito eh. Ang buksi mo ah. Ito kinikilig. Kakakainis. Ba yan? Hindi, mali eh. Mali! Tata, mali! Hindi ka pwede kiligin. Kasi naman eh. Ano ba yan? Ma'am Venice? Ako nga. Yung babaeng kinokopya mo. Ma'am, hindi naman po sa ganun eh. Naghanap lang po sila ng hahalilis eh habang wala po kasi kayo. Hahalilis sa akin? From what I've heard, mga agaw ka? Gusto mong agawin lahat sa akin? Gusto mong agawin yung asawa ko? Yung bahay ko? Yung buhay ko? Pati nga yung suot mo sa akin yan eh! Hubarin mo yan! Ma'am, hubarin mo yan! Hubarin mo yan! Ano po? Binitawan niyo po! Ma'am, hindi po! Mali kayo nang iniisip! Nagtatrabaho lang ako para sa pamilya ko! Nagtatrabaho ka? Ang sabihin mo, tinatrabaho mo yung asawa ko? Well, guess what? Tapos na yung pagpapanggap mo! Hindi ko hayaan na agawin mo lahat sa akin! Sorry, me one penny sermoso and that's me! Lumayas ka sa buhay namin! Impostora! The first time I saw you, I know you were up to no good! Pauwiin niyo na lang po ako! Ano pauwiin? Ano ganun lang kadali yun? Ha? Malandi ka! Tama na po! Hindi ako titigil! Tama na po! Tama na po! Nagkakamali po kayo! Hindi ako nagsasabi! Ginagawa ko lang may trabaho! Dennis! Dennis, tama na! Ano pa? Dennis! Tawon mo ako! Dennis! What the hell? I-defend mo na naman yung malanding yan! Ano pinagsasabi mo? Hindi ka maglang nagtatanong sa akin. Hindi ko nga alam na bumalik ka na eh. Well, kasama ko bumalik kanina si ate tsaka si mommy. Eh, yun naman pala. So alam mo kung bakit kailangan ko pa kunin si Tata. We had to find someone who looks like you to fill in your place while you were gone. At pumayag ka naman! Ang sabihin mo, gusto mo lang din akong palitan! Dennis, ikaw yung umalis.
Iniwan mo ako, di ba? But you know, despite what you did, hindi ako gumawa na makakasira sa relasyon natin. Because I knew you'd come back. And I've always been loyal to you. At hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Tignan mo nga yung nangyayari sa'yo. Alam mo, kasalanan mo rin naman lahat ng ito eh. Pero mo, iniwan na nga ni Venice si Francis para makasama ka, pero nakuha mo pa rin mga babae. Ninong naman. Parang hindi mo naman ako kilala. Yung mga babaeng yan, wala lang naman yan eh. Laro-laro lang. Iba pa din si Venice. Hindi naman ako mababal yun ng ganito sa kanya, di ba? Kung hindi ko siya mahal. Kahit na iniwan niya ako noon para pakasalan si Francis, hanggang ngayon, di naman nagbago yung pagtingin ko sa kanya eh. Well, about that, meron akong dapat malaman. And that's the reason why I'm here. What's that, Nino? Natandaan mo tong lawyer na to? Siya yung lawyer na hinire natin para iproseso yung divorce papers nyo ni Venice. And gayon, nakakulong siya for fraud. May mga cases siya tsaka petitions na hindi niya proseso at itinakbo lang yung pera. But unfortunately, kasama yung divorce case nyo ni Venice na itinakbo niya na rin yung pera. What? Yes. That means hindi nga natuloy yung divorce ninyo ni Venice. Nong, teka lang ah. So, you're saying na valid pa rin ang kasal namin ni Venice? Yes. And James, US citizen ka. So sa mata ng batas ng Amerika at ng Pilipinas, kasal pa rin kayo ni Venice. Ikaw yung unang pinakasalan ni Venice. So yung kasal niya kay Francis is null and void. And you're still the legal husband of Venice. Wow, Ninong, I can't believe this. I need to talk to Venice. Susundan ko siya sa Pilipinas. Kailangan niyang malaman. Ako pa rin ang asawa niya at hindi si Francis. Ninong, thank you. You're the best. Basta ayusin mo yan. Baka tinuwa na.